Sa madilim na gabi, tahimik ang paligid. Sa silid ni Ibarra sa Fonda de Lala na nakaharap sa ilog, nakatanaw si Ibarra sa bintana. Sa gitna ng kasiyahan sa kabilang bahay, may isang isip ang hindi mapalagay. Habang ang iba ay nagdiriwang, si Ibarra ay nag-iisa. Iniisip ang kanyang ama at ang madilim na sinapit nito. Bakit tila mas maliwanag pa ang gabi kaysa sa aking damdam? Sa aking pagbabalik, saya ang aking inaasahan, ngunit lungkot ang sumalubong sa akin. Sila ay nagsisiyahan. Kung narito lamang si ama, ay marahil ako ay masaya rin. Hindi ko man lang siya nayakap sa huling sulat ito. Maligayang gabi sa lahat. Salamat, Itay, sa pag-iingaya sa lahat. Napakagandang musika. Maria Clara, ikaw maningning na tala sa karimlan ng gabi. Higit kang nanliliwanag, Clarita. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi nakikita ni Ibarra. Ibang bagay ang kanyang napagmasdan. Isang munting kulungan na napapalibutan ng marurumi-tubad na dingding. Sa loob nito, isang matanda ang nahihirapan sa paghinga at lumuluhang binabanggit ang isang pangalan. Ibarra, huwag mong hayaang manaig ang galit sa iyong puso. Sa kabilang dako naman ng pangitain ni Ibarra, isang binata ang nagsisiyahan. Kalaunay napagtanto niyang siya ang binatang ito, samantalang ang kanyang ama ang bumabanggit sa kanyang ngalan. Namatay na ang mga ilaw sa katapat na bahay. Huminto na ang mga tugtugan at ang mga kaingayan. Ngunit nanatiling maingay ang kanyang isip sa nakalulunos na sigaw ng ama. Si Kapitan Tiago ay pandak, hindi kaputian, may bilugang mukha at may katabaan. Ilang taon na nga ba ang gulang Kapitan Tiago? Siya'y wari pa nagtataglay pa ng kabataang anyo. Aking nahinuha na siya'y nasa 30 o 30 gulang pa lamang. Si Kapitan Tiago ay mahilig manabako, subalit nananatiling maputi ang kanyang mga ngipin sapagkat may ipinahiram sa kanya ang isang dentista. Siya'y itinuturing na kabilang sa pinakamayayaman sa Binondok, dahilan sa saganang ani na kanyang nakukuha mula sa malalawak niyang lupain sa iba't ibang pook. Hindi mapag-aalinlangang malapit sa Diyos si Kapitan Tiago, sapagkat ang salapi niya ay nakabili na ng kabanalan. Sa isang silid ng kanyang tahanay, naroroon ang lahat ng santo at santang kanyang sinasamba. Sa isang sulok ng bahay, makikitang nakaluhod si Kapitan Tiago sa harap ng kanyang altar. Puno ito ng mga santo at santa na kanyang pinaniniwalaang makatutulong sa kanyang mga kahilingan. Mga mahal at kagalang-galang kong santo at santa, ako'y nagmamakaawa sa inyong tulong. Kung inyong ipagkakaloob ang aking taimtim na kahilingan, ako'y mag-aalay ng masaganang kandila at handog bilang pasasalamat. Sa kanyang paniniwala, ang mga santo at santa ang magiging daan upang makuha niya ang kanyang mga ninanais. Kaya't patuloy siyang nananalangin at nangangako ng mga handog. Kilala si Kapitan Tiago bilang taong malapit sa mga Kastila. Hindi kailanman nagagalit sa kanyang pamahalaan, sapagkat palagi siyang sumusunod sa kanilang mga utos. Tila ang mga Indio ay tamad at walang dangal at asal. Hindi po lahat ay katulad ng iniisip. Ay tama po kayo, Donya. Ang mga Indio talaga ay walang alam. Mabuti na lamang at tayong naiiba sa kanila. Ngunit Kapitan, di ba tayo rin ay magkalahi? Ako? Indio? Huwag mo kong ihambing sa iyong sarili. Ako'y kaibigan ng mga Kastila at tapat sa pamahalaan. Dahil sa kanyang labis na paghanga sa mga Kastila, minamaliit ni Kapitan Tiago ang sarili niyang lahi. Para sa kanya, ang pagsunod sa pamahalaan ang paraan upang manatili ang kanyang kapangyarihan at kayamanan. Siya'y nahalal na gobernadorsilyo ng mga samahan ng mga mistiso
kahit na marami ang tutol. Si Kapitan Tiago ay nag-iisang anak ng isang mayamang mangangalakal ng asukal. Ang kanyang naging kabiyak ay si Pia Alba, isang napakaganda at mabait na babae. Sila'y namili ng lupain sa San Diego at dito nila nakilala at naging kaibigan sina Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Sa loob ng 6 na taong pagsasama ng mag-asawa, hindi pa rin sila biniyayaan ng supling. Napakatagal ko nang dumaraing at nananalangin sa may kapal. Ngunit hanggang sa ngayon, hindi pa rin tayo binibiyaan ng supling. Huwag kang panghinaan ng loob, Pia. Marahil ay may paraan pa upang matupad ang ating pinakahihiling. Ano itong aking naririnig? Bakit wari na babalot ng lungkot ang inyong tahanan? Pad, matagal na po kami naghahangad ng isang anak. Ngunit tila hindi pa kami pinagpapala. Kung gayon, may maipapayo ko sa inyo. Pia Alba, magtungo ka sa Obando at makilahok sa pagsasayaw sa pista roon. Marami na ang nagsasabi doon natutupad ang kahilingan ng mga naghahangad magkaanak. Tunay po ba yun, Padre? Oo, sumayaw ka roon at manalangin ng buong taimtim. Marahil ay pagkakaloob ng langit ang inyong hinihiling. Kung iyan ang iyong payo, Padre, aming susundin. Umaasa kaming matupad ang aming pinakahihiling. Dahil sa payong iyon, nagtungo si Pia Alba sa Obando at nakilahok sa pagsasayaw upang humiling ng supling. Pagkaraan ng ilang panahon, siya'y nagdalang tao at isinilang ang isang sanggol na babae, si Maria Clara. Ngunit, ang pagdadalang tao ay napuno ng kalungkutan. Pagkapanganak, kinapitan ng lagnat si Pia Alba na naging sanhi ng kanyang kamatayan.